So ito yung pagkain sa ating mga manok. Yan o, mga tira-tirang kanin. At mix tayo ng commercial feeds. Okay. So yun yung ipapakain natin sa ating mga manok ngayon. Pero ito ay hindi sapat kung sa ating mga breeder na mga sampin dito, mga basilan, pakainin lang natin ng walang halong commercial feeds, yung kanin lang. Kasi nga naghahabol tayo ng production nila para yung iba nating mga manok diyan mas mabilis silang lumaki at yung mga breeder natin, yung mga inahing manok ay mas malakas silang mangitlog. So siyempre kailangan natin maghalo ng mga commercial feeds. Pero kung sa manok na personal consumption, yun, pwede yan siguro kung ano lang ipakain kasi hindi naman ginagawang negosyo yan. Pero sa atin na talagang negosyo na talaga, ayan o, ay kailangan natin ng commercial feeds nito. Hindi pwedeng kanin lang, hindi pwedeng puro damo na lang, di ba? So yan po yung ating nag-iisang breeder na basilan. Yan o, gutom na sila. Yan o. So maya maya ay pakainin natin ang ating mga ang ating mga manok. So ay sa kanin, nagmix ako ng commercial feeds, saka binababad ko sila sa tubig. Yan o, ang kanin o. Binababad ko sila ng mga around 3 to 5 minutes bago ko ipakain sa iba. Yan o, kanin, tas commercial feeds. So yun nga ay ang pinaka-practical na gawin kapag ang manok nyo pang personal consumption lang. So kahit mga dahon-dahon lang dyan, mga kunting feeds, kunting kanin, okay na. Pero ito sa atin, dapat hindi pwedeng puro kanin. Dapat marami pa rin ang commercial feeds ng ating gagamitin para sa ating mga manok. So mga mga 3 to 5 minutes babad natin, saka natin ipakain sa ating mga manok. Actually paborito nila ang tira-tirang kanin, no? Kung nangingitlog yung inyong mga manok, ito lang ipapakain, yung kanin hindi pwede. Okay, so yan, babad natin for 5 minutes. A few moments later. So yan na lang yung natitira dito sa ating ranging area. Dito uban ba eh? Dito ang uban ba eh? Para mabahin dayon. Ha? Okay. Dire din uban. So yan lahat mga commercial feeds na may halong kung ano-ano lang. So minsan kung may mataas yung oras natin dito, ay yan, magpakain tayo ng mga saging, tinadtad na mga puno na saging, yung mga madre de agua, mga malunggay. Pero sa ngayon na marami tayong ginagawa, so kung ano lang po yung nandyan, yan lang yung ipapakain ko sa kanila. Tulad kanina, yung mga tira-tirang kanin namin, pinapakain ko sa aking mga manok. Actually paborito po nila yon, yung mga kanin. So yun nga yung sinasabi ko nina na naghabol tayo ng production dito. So hindi po pwedeng puro kanin na lang. Kailangan talaga natin ng commercial feeds. Kasi ang ating mga manok, hindi ito pang personal consumption lang, kundi ginagawa natin talaga siya pang negosyo talaga, yung ating mga manok. Okay, so nandito rin yung iba kong mga RTL na mga basilan yan. Okay.
Actually, meron atang mga 10 lang dito na mga artil ko ng mga basilan yung hindi ko binibenta. Kasi mga ilang months na lang ay gagamit po tayo ng incubator po dito. So inaayos ko lang yung mga wirings nila para sa ating brooder, para sa ating incubator, at saka yan, ang dami pang kailangan na preparation, ang dami pang kulang para sa ating mga manok. So since may stable na market at nakapag-ship tayo nationwide ng ating mga basilan, sampin at saka samuasel, so time na siguro para tayo ng incubator. So kita nyo naman kung gaano kan demand yung ating manok na inalagaan, yung na-mention ko kanina. Kaya kaunti na lang yung nandito sa ating ranging area. Kasi yung iba dito wala na, na-out na. Matagal na yung mga sisiw din natin, halos mag-sold out na din. Okay. So hindi na po natin kaya yung palimlim na lang, hindi na po kaya. Lalo na dumadami na po yung ating mga breeder. So yun yung isa sa mga plano natin na gagawin, na mag-incubator tayo. Ngayon lang to yung paglilimlim nila. So actually ay kaunti lang yung sampin natin dito. Kasi yung iba ay naglilimlim na. So dito kasi malaki yung ating breeding pen nila. So kasya dyan yung Siam. Kasi naging Siam na po yung ating sampin ngayon. Pero ngayon 3 na lang yung iba naglilimlim, yung iba may inalagaan ng mga sisiw. So yan po ang ating sampin. So ang sampin, ang hilig kasi nila mga organic, mga tira-tirang kanin, not kanin, yung mga dahon-dahon talaga ay sobrang hilig nila, mga dahon-dahon, mga taro crops or any mga root crops, talagang gusto ng ating mga sampin. Siguro nasanay siguro sila kung saan sila galing, kasi ito sila, yung lahi nila sa Western Mindanao State University. So doon nasanay siguro sila. Kung meron lang sana tayong mataas na oras, baka siguro ay kada pagkain natin sa kanila may nakahalong mga organic. Okay. So ito ay mga sampin po ito na 1 month old. So yan po. Parang masikip ata dito, sobrang dami nila. Okay. So ang ganito mga manok kasi kailangan mo ring bantayan kapag malapit na sila mag 45, mag 2 months, kasi mag-away-away na po sila. Okay. Kasi ito mga sampin, kung i-research ninyo ay meron siyang lahi na Huluwano. Kaya sila ay masyadong matapang sila. So dito sa kabila yung ating basilan. Yan po ang ating mga basilan. Meron ata dito mga 15. Yan. Pure basilan po yan. Yung nandito. So okay rin, marami kang breeder, marami pa rin mga sisiw kahit walang incubator. Sa kabila naman, ang dami nating sisiw, no? Dito meron tayong mga basilan, mga pure basilan. Ayun, no? So yan po, mga pure basilan yan. Okay. Dito na side. Yan, bagong walay na mga pure basila, no? 1 month old. So yan mga basilan. Available din to kung sino po yung gusto.
Boy, ikaw mga piso boy kay saba kay boy. Ay lagi ko na. Dito mga this old pa lang ito na mga basilan. Yan mga this old pa lang ito na mga basilan. Yan. This old. Okay. So, dami nating sisiw ngayon So, malapit na kasi August, mag-stop na sila sa sa pangingitlog. So, at least ngayon pa lang ang dami na natin naka-reserva ng mga sisiw. Baka may gustong bumili sa atin. Dito, meron din tayo mga sampin dito. Yan mga sampin yan, mga pure sampin. 1 week old pa lang yan ng mga sampin. Okay. Dito ang shamo ko na isa. Yung dalawa, shamo yan. Yung kulay pula ata yan. Yung dalawa na itim, basilan. So since hindi sila mag-away-away, kaya hinahalo ko na lang sila dyan para hindi tayo ma-short sa ating kulungan. Then, meron din akong bagong sampin. Yan. Hala. Kanina lang to. Yan bagong pugad. So, siyam. Okay. Ito na side, may basilan tayo. Basilan. Sampin na 2 months old. Yan pagkain nila, yung mga pagkain na ng mga ng ating mga malalaking manok. Kasi pakakawalan na natin sila. Okay. Then dito na side, ito yung mga sisiw na ito na binubuli ho sila. Kaya sinisiparate ko na lang. Ayan. Then the last one, ito ang gusto namin ito. Maganda ito na gawin na breeder. Pure sampin po yan. So dito mga sampin. So kung sino po ang gusto mag-inquire sa ating mga sisiw, meron tayong weeks old, month old, 45 days old, sampin at basilan. Message lang kayo sa ating page na Das Ruin Channel. So sa abot ng ating makakaya ay re-replyan po natin yan.